sa balita ngayong alauna. Department of Agriculture. Buena manong sumalang sa budget deliberations ng Kamara ngayong araw. This committee expects from the Department of Agriculture and the National Irrigation Administration nothing less than tangible and measurable results. Better harvests for our farmers, fairer prices for both our farmers and consumers, and a truly food security. Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program ng Department of Education. Suportado ni House Speaker Martin Romualdez. Naturang programa, layong palakasin pa ang foundation skills ng mga mag-aaral sa bansa. Ilang lugar sa Davao, binaha nitong weekend. Libo-libong trabaho, binuksan ng DOLE para sa mga Pilipino. At iba't ibang serbisyo, handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Magandang hapon, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita, Department of Agriculture sumalang sa budget deliberations ng Kamara. Dito'y dinipensahan ng ahensya ang hinihinging 176 billion pesos na pondo para sa susunod na taon. Pananatili namang prioridad ng kagawaran ang pagpapalakas ng food security at lokal na produksyon sa bansa. Si Earl Tobias, una sa Balita Live. Earl? Makakasama target ng Department of Agriculture ang pagkakaroon ng mas mura at stable na supply ng pagkain sa bansa gamit ang 176 billion peso budget na hinihingi nila para sa 2026. Mga kasama, kaya't prioridad na mapaglagakan ng budget ang mga programang direktang nakatutulong sa pagpapalakas ng local food production at pagpapababa ng presyo ng bigas para sa mga Pilipino. Ilan dyan ang National Rice Program na paglalaanan ng 29 billion pesos. 30 billion pesos naman para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, habang 10 billion pesos naman para sa Rice for All Program at 11 billion pesos para sa buffer stocking. Mga kasama, pinatitiyak din ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing na epektibong magagamit ng DA at National Irrigation Administration ang 49 bilyong pisong pondo para sa paggawa pa ng mas maraming irrigation system sa bansa at muling pagbuhay sa ibang mapapakinabangan pa. Oras namang maaprubahan na ang budget, pinasisiguro ni Chairman Swansing na makita ang malinaw na resulta niyan sa lahat ng sektor ng agrikultura. Expects from the Department of Agriculture and the National Irrigation Administration nothing less than tangible and measurable results. Better harvests for our farmers, fairer prices for both our farmers and consumers, and a truly food-secure future. Mga kasama, pinatututukan din ni Swansing sa Department of Agriculture ito na mga pagbabantay sa bulto-bultong importation ng Pilipinas. Nakita kasi sa datos na nakadepende pa rin ang ating bansa sa importation habang hindi naman gaanong nakakasabay ang pagpapalakas ng exportation ng Pilipinas para naman sa ikalalago ng sarili nating local production at kita rin ng bansa. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.
Mga programang nakatuon sa proteksyon at kapakanan ng mga OFW ang tinalakay sa deliberasyon sa 2026 budget ng Department of Migrant Workers. Si Sofia Potenciano, una sa balita. Sa paghaharap ng Department of Migrant Workers sa House Committee on Appropriations, binigyan diin ng ahensya na ang bawat piso ng kanilang pondo ay nakalaan para sa kaligtasan at pagpapabuti sa pamumuhay ng mga OFW at kanilang pamilya. Dito'y inisa-isa ni Secretary Hans Leo Kakdak ang progress ng kagawaran kasama ang mga hamon sa pagtupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kapakanan ng mga migrant worker. We are a unified institution with one purpose, to broaden our outreach to serve more migrant workers, to delve into welfare, protection, and developmental aspects so that many more OFWs have benefited from our reintegration programs, livelihood, na magkaroon ng kani-kanilang mga career pathing at kani-kanilang respective career mobility sa abroad through our partnerships with the relevant government agencies. Samantala, isa sa mga naging punto ng pagtalakay ang hiling ng DMW na ibalik o i-restore ang 2.2 billion pesos na Action Fund, kung saan kabilang sa paglalaanan ng pondo ang pagtatayo ng OFW Help Desk sa 82 probinsya. How will we ensure the help reaches the most remote and vulnerable OFWs and their families? Aminado si Kakdak na hindi naging optimal ang paggamit ng Action Fund sa mga unang taon. Subalit giit ng ahensya na kababawi na ang utilization nito kaya muli nilang isinusulong na palakasin ang pondo para sa legal, medical at humanitarian assistance. Mahalaga kay Presidente yung may natatakbuhan yung mga pamilya. At ang gusto po niyang mangyari ay frontline, grassroots, ang tulong sa mga OFWs. We want to be as first responders at the grassroots level. Sa ngayon, 82 help desk pa lang ang naitatayo. Pero target ng kagawaran na mapalawak pa ito sa bawat lungsod at munisipyo sa buong bansa. Nanawagan din ang DMW ng dagdag na suporta para sa Seafair Welfare Centers, OFW lounges at mas mabilis na medical assistance para sa mga migrant worker at kanilang pamilya. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Sofia Potenciano, Congress TV. Dismayado si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino matapos na hindi sumipot ang mga miyembro ng Office of the Vice President sa itinakdang pagdinig ng Committee on Appropriations noong Biyernes. Ayon kay Representative Tino, walang ibang proper venue upang depensahan ang kanilang budget kundi sa Committee on Appropriations. Inaasahan namang personal na dadalo ang bise bukas para depensahan ang panukalang budget ng kanyang opisina. Again, sabi ko nga, nagpapahayag ang kinatawang ito ng lubos na pagkadismaya na hindi pa rin nagbabago ang Vice Presidente sa labas, no? Sa media, panayang pahayag na handa siyang ipagtanggol ang kanyang budget at wala siyang tinatago, no? At handang humarap sa proper venue. Bilyon-bilyong pisong halaga nawawala sa kaban ng bayan kada taon dahil sa agricultural smuggling. Iyan ang lumalabas sa pagdinig ng isang komite sa Senado. Si JB Santiago, una sa balita. JB? Nudge, mas malala pa raw sa flood control scam ang problema ng agricultural smuggling. Yan ang inilarawan sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform na pinamumunuan ni Senator Kiko Pangilinan. Tinatayang 150 billion pesos kasi kada taon ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa agricultural smuggling. Mas mataas kaysa sa 42 to 118 billion pesos na revenue loss sa flood control projects. Pinakabagong kaso ang pagkakasabat sa 14 to 17 container vans na may misdeclared agricultural products ng EPCB Consumer Goods Trading sa Subic at Maynila. Karamihan ay sibuyas at carrots na idineklara umanong smoked frankfurters at chicken lollipop. Humarap sa pagdinig ang registered owner ng EPCB na si Dexter Huala. Pero giit niya, wala raw siyang kinalaman sa operasyon at food delivery rider lang daw siya.
tito raw niya na si Erwin Pascual ang posibleng tunay na nagpapatakbo ng kumpanya. Alam mo ba yon? Mayroong 14 na container na pinasok ang EPCB Consumer Goods? Pero hindi po. Anong pinapirma sa'yo? May pinapirma lang po sa akin na papel pero hindi na po ako. Maraming salamat, JB Santiago. Mga programa para sa kapakanan ng mga nag-alay ng buhay at serbisyo para sa bayan. Yan ang binigyang prioridad ng Philippine Veterans Affairs Office sa naganap na pagpupulong ng House Committee on Veterans Affairs and Welfare. Si Sophia Potenciano, una sa balita. Pinangunahan ni Philippine Veterans Affairs Office Undersecretary Reynaldo Mapago ang briefing hinggil sa kanilang mandato, mga plano at programa, pati ang legislative priorities para sa mga veterano ng bansa. Ayon kay Mapago, merong 3 pangunahing programa ang ahensya na ipatutupad sa susunod na taon. Una na riyan ang Veterans Welfare and Benefits Administration, Veterans Affairs Management at Veterans Memorial and Historical Preservation. Inilahad din ng ahensya ang ilang pension benefits na matatanggap ng mga veterano, kasama ang pensyon para sa old age, death, rationalized disability at total administrative disability. Mayroon din silang non-pension benefits, gaya ng libreng hospitalization at medical assistance sa Veterans Hospital, educational benefits at burial assistance. Samantala, iprinisinta rin ng PIVAW ang 6 na priority legislations na layong makatulong sa mga pangangailangan ng mga veterano at kanilang pamilya. Kasama na riyan ang pagtaas ng old age pension at mga reforma sa polisiya ng ahensya. Layo naman ng komite na palakasin pa ang mga programa at suporta para sa mga nag-alay ng serbisyo sa bansa at matiyak na handa rin ng susunod na henerasyon ng mga magtatanggol sa Pilipinas. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Sophia Potenciano, Congress TV. Nakatakdang magsagawa ng committee hearing ang Komite ng Welfare of Children ngayon sa Kamara. Dito inaasahang tatalakayin ang legislative priorities ng Kamara na may kinalaman sa kapakanan ng mga kabataan. Live mula sa Batasang Pambansa, si Julian Bunag, una sa balita live. Julian. Zai, isang Department of Social Welfare and Development sa mga nakatalagang dumalo sa gagawing briefing ng Committee on Welfare of Children ngayong araw. Kalagayan at estado ng mga kabataan ang isa sa mga inaasahang magiging sentro ng pagdinig ng Committee on Welfare of Children. Bilang chairperson ng komite, inaasahang dadalo si Ako Ilocano, Ako Party List, Representative Richelle Risingson. Sa nasabing pagdinig, tatalakayin ang pag-aproba sa Committee Rules of Procedure ng komite. Ang mga programa, serbisyo at proyektong may kinalaman sa kapakanan ng mga kabataan na prioridad ng Kamara ngayong 20th Congress ang isa rin sa mga tatalakayin. Isa rin sa mga inaasahang dadalo sa committee hearing si Vice Chairperson at Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Zai, sa kasalukuyan inaantabayanan pa rin natin ang pagsisimula ng pagdinig ngayong hapon dito nga sa Kamara. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, Congress TV. Maraming salamat, Julian Bunag. Sa gitna ng mga isyong kinaharap ng ilang proyekto ng infrastruktura sa bansa, nagpahayag ng buong suporta si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang sino man ang exempted sa pananagutan. Ayon kay Speaker Romualdez, matagal nang isinasabuhay ng Kamara ang prinsipyo ng transparency at pananagutan. Giit pa niya, hindi magiging ligtas ang sino man, maging miyembro man ng Kamara kapag napatunayang may pagkakasala. Anyang Independent Commission on Infrastructure o ICI ay isang pagkakataon upang linisin ang sistema at buong pusong makikiisa ang Kamara sa adhikaing ito. Binigyang diin din ni Romualdez ang kahalagahan ng patas at makatotohanang investigasyon. Babala niya laban sa name-dropping at mga walang basehang paratang na nakakasira sa integridad ng mga institusyon. Pagtitiyak ng House Speaker, walang itinatago, walang poprotektahan at higit sa lahat, hindi lilihis sa interes ng taong bayan. Inilunsad na ng pamahalaan ang Independent Commission para sa investigasyon ng maanumalyang flood control project sa bansa.
Suportado naman ito ng ilang kawani ng pamahalaan, kabilang na si House Speaker Martin Romualdez. May unang balita si Simon Ong. Sa bisa ng Executive Order No. 94, isang hiwalay na investigative body na tinatawag na Independent Commission for Infrastructure o ICI ang inilunsad ng Administrasyong Marcos. Ito ay binubuo ni na former DPWH Secretary Rogelio Singson at Certified Public Accountant Rosana Fajardo. Itinalaga naman bilang special advisor ng grupo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, habang tatayo bilang chairperson si dating Associate Justice Andy Reyes. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ang ICI ang magsisilbing fact-finding body para malaman ang katotohanan sa likod ng maanumalyang flood control project sa bansa. Wala ni isa sa kanila ang konektado sa anumang ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Walang sasantuhin dito, kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado. There will be no secret cause. The Commission will begin its work immediately. Suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang EO. Aniya, ipinapakita nito ang iisa nilang layunin na harapin ang irregularidad na nangyayari. Gayun din ang pagpapaigting ng tiwala ng publiko sa mga proyekto ng pamahalaan. Nauunawaan din niya ang pag-aalala ng publiko at tama lang na maimbestigahan maigi ang issue. Tiniyak din ni Speaker Romualdez na makikipagtulungan ang Kamara sa ICI para lumutang ang katotohanan kasabay ng paglatag ng reforma para mabantayan ang pondo ng bayan. Binigyan din niyang hustisya ang kailangan ng taong bayan at hindi palusot. Kaya kinakailangan ng isang independent, patas at masusing investigasyon hinggil dito. Iginit din niyang pananagutin ang sinumang sangkot sa mga anomalyang proyekto. Sila may parte ng Kamara dahil hindi kanlungan ng korupsyon ang mababang kapulungan. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Simon Ong, Congress TV. Nitong mga nagdaang araw, naging matunog ang bagong komiteng binuo ng Kamara para imbestigahan ang maanumalyang flood control project sa bansa, ang House Infracom. Pero paano nga ba ito nagsimula? Paano ba pinagsasama-sama ang komite para makabuo ng Tri-Committee, Quad Committee o Quinta Committee? Alamin sa aking report. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address nitong Hulyo, laban sa mga nasa likod ng palpak at maanumalyang flood control project sa bansa. Pero paano nga humantong dito? Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Ilang linggo ang lumipas, tumalima ang iba't ibang sangay ng pamahalaan, partikular na ang Kamara. Ang nais nating malaman dito, ito ba'y ghost project? Ito ba'y substandard? Kasi doon ang korupsyon eh. The investigation should be of a whole government approach. Broad po yung mandate ng House Infracom, no? Makikita ho natin yan in the resolution itself, no? So, ang pagkakabanggit po doon, all infrastructure projects, particularly flood control, no? So, ibig sabihin, we will not be limited to flood control projects alone. Pero teka, Infracom? Ano yun? Ang House Infrastructure Committee o mas kilala bilang Infracom ay isang TRICOM na binubuo ng 3 komite. Ang Committee on Public Accounts na pinangungunahan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Public Works and Highways na pinamumunuan ni Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. at Good Government and Public Accountability sa ilalim ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Sa katunayan nga, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon laban sa maanumalyang flood control project sa bansa, kung saan
Iba't ibang usapin ang nabulgar tungkol sa ilang contractors na kumita umano ng bilyong piso mula sa mga proyekto ng pamahalaan at ang ilang anomalya sa loob ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Isa na dyan, ang House Quad Committee na binubuo ng Committee on Dangerous Drugs, Committee on Human Rights, Committee on Public Accounts, Committee on Public Order and Safety. Ang Quadcom ay binuo para maimbestigahan ang umano'y kaanomalyahan sa ikinasang madugong drug war ng administrasyong iniwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa The Hague, Netherlands. At hindi lang yan, mayroon ding tri-committee nitong nakaraang kongreso na binuo para labanan ang paglaganap ng fake news at harmful social media contents sa bansa. Kabilang na dyan ang Public Order and Safety, Public Information at Information and Communications Technology. Ilan lang yan sa mga komiteng binuo ng Kamara para maimbestigahan ang malalaking issue na bumabalot sa bansa. Ngayon, bakit may higit sa 2 o 3 komite? Ito'y dahil nag-overlap ang kanilang jurisdiksyon sa iisang issue. Binubuo ng mababang kapulungan ang malalaking komite nang sa gayon ay mapag-aralan at makabuo ng mga panukalang batas na makatutulong at tiyak na tutugon sa pangailangan ng bawat Pilipino. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na segment ng If You Know, You Know dito lang sa Alauna sa Balita. Dahil sa panahong talamakang fake news at disinformation, the more you know, the better. Patuloy na nakararanas ng pagbaha ang ilang residente sa Davao City, bunsod ng serye ng pagulan. Dahil dito, kino-question ngayon ng ilang residente ang flood control projects sa lugar. Si Simon Ong, una sa balita. Kita sa video na ito na in-upload ng isang concerned netizen ang pagragasa ng baha sa kahabaan ng Mintal, Davao City. Makikita rin ang rider at motor nito na inagos ng baha. Sa isang video naman, makikita ang kulay putik na bahang ito mula sa kahabaan ng Central Park Subdivision hanggang Phase 3 ng Bangkal sa Davao City. Lubog ang kalahati ng sasakyan at hanggang tuhod ang baha. Kita rin sa mga larawan na ito ang bahang bumubuhos mula sa mataas na bahagi ng lugar. Mababatid na naungkat kamakailan sa pagdinig ng House Infra Committee ang 50 bilyong pisong pondong natanggap ng distrito sa ilalim ni Congressman Paulo Pulong Duterte noong administrasyon pa ng kanyang amang si Rodrigo Duterte. Bunsod nito, kino-question na ng mga residente kung saan nga ba talaga napunta ang pondo. Naungkat din sa Infracom nitong nakaraan na sanay inilaan na lang sa health sector ang pondong noong Duterte administration. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Simon Ong, Congress TV. Update naman po sa lagay ng panahon ngayong araw. Patuloy na makararanas ng pag-ulan ang ilang lugar sa bansa bunsod ng low pressure area. Batay sa tala ng Pag-asa, namataan ng LPA, 235 km kanluran ng San Jose, Occidental Mindoro. Uulanin naman ang mga kababayan natin sa Cagayan Valley bunsod ng easterlies. Samantala, maulap at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ang mararanasan ng mga residenteng naninirahan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Pinag-iingat ang lahat sa posibleng flash flood at landslide. Yan lang muna para sa ating weather update. Manatiling nakatutok sa Alauna sa Balita para laging updated sa lagay ng panahon ngayon. Sa aming pagbabalik, iba't ibang serbisyo handog ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-68 kaarawan. Libu-libong bakanteng trabaho alok ng DOLE sa iba't ibang bahagi ng bansa. At presyo ng ilang pangunahing bilihin, alamin. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng Alauna sa Balita.
Gisingin na at salubungin ang umagang puno ng kaalamang pangkalusugan. Hindi na kayo mag-worry dahil ang inyong concerns ay sagot na ng ating mga bisitang doktor at espesyalista. Matuto kasama nina Doc Sel Martinez at Jerome Sang sa Doc Truba tuwing Sabado alas 8 ng umaga dito sa IBC 13. Kulang ang araw mo kung wala ang kids na hindi lang cute at charming, kundi super talented din. It's a time for the people of Iloilo to show their love for their faith and celebrate a rich culture. Young shows the world how rich and diverse Filipino culture is. Panoorin sila sa Talents Academy every Saturday at 4:30 p.m. sa IBC 13. Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez nitong Sabado ang pagdiriwang ng ika-68 kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na tinawag niyang simbolo ng pagkakaisa. Habang kinilala rin nito ang bagong Pilipinas vision ng Pangulo bilang isang pamana na magpapatuloy at huhubog sa mga susunod na henerasyon. Sa isang mensahe, pinuri ni Speaker Romualdez si Pangulong Marcos sa paggabay sa bansa sa kabila ng mga hamon sa pamamagitan ng malinaw at may malasakit na pamumuno. Naanyay ramdam ng bawat Pilipino ang direksyon at kalingang ibinibigay ng kanyang administrasyon. Binigyang diin din ng lider ng Kamara na nananatiling matatag na katuwang ng Malacanang ang Kongreso sa pagpapatupad ng mga reformang nagpapalakas sa mga komunidad. Kinilala rin ni Speaker Romualdez ang uri ng pamamahala ng Pangulo na nakatuon sa paglilingkod at pag-unlad at hindi pansariling interes. Binigyang diin ni Speaker Romualdez na mananatiling nakatuon ang Kamara sa pagsuporta sa bisyon ng Pangulo sa pamamagitan ng mga batas na tutugon sa mga agarang pangangailangan at magtitiyak ng isang pamana na karapat-dapat sa kinabukasan ng bansa. Sa pagsisimula ng linggo, alamin natin ang update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Si Princess Jordan, una sa balita. Mababa at nananatiling walang paggalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke, partikular na ang karne, gulay, isda at manok. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, naglalaro sa 240 hanggang 340 pesos kada kilo ang presyo ng laman o karne ng baboy, 180 pesos per kilo para sa isang buong manok, at tig 40 hanggang 80 pesos naman sa sayote at okra. Sa halagang 20 pesos, mas makakamura ka kung bibili ng tumpok na sibuyas, bawang, kamatis, sili at iba pa. Mahitig 50 pesos din na tumpok na isda habang 130 pesos naman per kilo ang tilapia. Bagamat may mga naitalang paggalaw sa presyo ng mga bangus nitong nakaraan dahil yan sa malakas na pag-ulan na nakaapekto sa produksyon at presyo nito, tinitiyak ngayon ng Department of Agriculture na walang magiging epekto ang mga pabugso-bugsong pag-ulan na nararanasan natin ngayon sa produksyon at presyo ng mga agri-products sa bansa. Pasok ang mga ito sa recommended average price ng Department of Agriculture. Kumusta yung pag-iikot nyo? Nakakuha kayo ng... Mura. Hello. Sa mura. Mura siya eh. Pinakamura. Nakasabaw ka na sa murang halaga. Sa asawa ko kasi. Mura naman. O compared sa talipapa doon sa amin. Okay lang din naman ang presyo. 20 lang. At kalahati na. 140 lang. Sinadya nyo yung pagpunta dito? Oo. Kasi mas mahal sa ano eh. Pag sa palengke, mas mahal. Mas mura na to. Bukod sa murang bilihin sa palengke, sulit at binabalik-balikan rin ng mga mamimili ang 20 pesos kada kilong bigas sa Kadiwa stores na malaking tulong sa pang-araw-araw na gastusin. Nakakatipid kami
sa mga pangangailangan namin. Kaya nagtsatsaga akong pumipila rito. Nitong Sabado sa kaarawan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binuksan sa 239 kadiwa sites ang tig-20 pesos na bigas sa publiko. Inaasahan namang tuloy-tuloy pa ang pagpapalawak ng P20 Rice Program ng Pangulo ngayong linggo kung saan nakatakdang isama na rito ang mga miyembro ng transportation sector. At target nga natin ito September 16. Ang target is mga 57,000 transport workers. Kasama na yung jeepney drivers, tricycle at saka mga operators nila. Dito sa may Quezon City area, mga 17,600 beneficiaries yan. Dito sa Navotas, mga 1,100 beneficiaries. Sa Pampanga, almost 10,000. And then dito sa Cebu, about 25,000. So ito yung mga areas na magkakaroon tayo ng initial rollout. Target ng DA na sa mga susunod na araw, makikinabang na rin ng mga DepEd teaching and non-teaching personnel sa Murang Bigas Meron na Program o P20 Rice na ipakakalat sa higit 700 kadiwa outlets sa bansa. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Princess Jordan ng IBC News para sa Congress TV. Kabuhayan at trabaho para sa mahigit 70,000 Pilipino. Yan ang hatid ng Department of Labor and Employment sa ilalim ng programa ng pamahalaan na Handog ng Pangulo 2025. Una sa balita, si Sofia Potenciano sa detalye. Iba't ibang aktibidad rin ang inilunsad ng Department of Labor and Employment kasabay ng pagdiriwang ng ika-68 kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang dyan ang malawakang job fairs, livelihood awardings at payout ceremonies para sa libo-libong benepisyaryo ng kanilang mga programa sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa DOLE, higit 78,000 trabaho ang inalok ng mahigit 1,000 employers. Kabilang dito ang mga lokal na oportunidad at trabaho sa ibang bansa. Katunayan sa ilang lalawigan at lungsod, maraming job seekers ang nabigyan ng pagkakataong ma-hire on the spot. Hindi rin napag-iwanan ng mga kabataan. Sa ilalim ng government internship program ng DOLE, mahigit 11,000 mag-aaral ang nabigyan ng kanilang sahod. Habang mahigit 6,000 benepisyaryo naman ng Special Program for the Employment of Students ang naabutan ng kanilang allowances. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 17,000 kabataan ang nakinabang sa DOLE Youth Employment Programs na nakatulong habang sila ay nag-aaral. Kasama rin ang halos 48,000 benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD ang nakatanggap ng sahod para sa 10 araw na paid community work. Samantala, napamahagian din ng tulong pinansyal at pangkabuhayan ang mga benepisyaryo ng iba pang programa ng kagawaran. Kabilang narito ang Adjustment Measures Program at DOLE Integrated Livelihood Program. Layo ng Handog ng Pangulo 2025 program na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Ito rin ay patunay sa paninindigan ng pamahalaan na sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Sofia Potenciano, Congress TV. Umarangkada rin sa buong rehiyon ng Bicol ang handog ng Pangulong 2025 Job Fair. Mahigit 1,000 oportunidad ng trabaho. Hatid sa mga Bicolano. Mula sa Bicol, si Nomer Corporal, una sa balita. Maaga pa lamang, dinagsana ng mga job seeker ang isang mall sa Legazpi City, Albay. Bawat isa, umaasa na makahanap ng trabaho. Isa na nga riyan ang fresh graduate na si Rica May na mula pa sa bayan ng Malilipot. Anya, talagang inagahan niya sa pagbabaka sakaling matanggap siya bilang accounting staff. Sana po makapala rin, makuha po ngayon. Yun lang po. Hindi naman nabigo ang 23 anyos na si Carmela na mula pang Gubat, Sorsogon. Isa kasi siya sa mga unang na-hire on the spot. Tsaka sa sobrang hirap po maghanap ng trabaho ngayon, ang job fair po is sobrang laking tulong po, lalo na sa mga fresh graduates na walang masyadong experience.
Idinaos ang simultaneous job fair sa 6 na probinsya sa rehiyon ng Bicol, kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tugon din ito sa layunin ng Pangulo na mabigyan ng dekalidad na trabaho ang mga Pilipino. Ayon kay Dole Albay Provincial Head Marilyn Losariaga, nasa 15 employers ang nakibahagi sa malawakang job fair, kung saan aabot sa 1,190 na trabaho ang binuksan sa mga aplikante. Ito po yung job fair is part of employment facilitation. Sabi nga natin, we facilitate. Ulitin ko, kaya kami nagpa-facilitate, sabi ko nga kanina po, sir, to bring the government services closer to the people and maramdaman din po nila na meron po tayong gobyerno na nakaantabay. Kasi pag sinabi natin government, it is government for the people, by the people, and of the people. Samantala, isinagawa rin ang handog ng Pangulo 2025 Job Fair sa Sorsogon Provincial Gymnasium, kung saan personal na nakiisa si Dole Secretary Buenvenido Laguesma, habang inilunsad din ito sa isang mall sa Camarines Norte, Puerte Sports Complex sa Pili, Camarines Sur, Catanduanes Provincial Capital sa Virac at Capitol Grounds sa probinsya ng Masbate. Siniguro naman ng Department of Labor and Employment na patuloy silang magsasagawa ng mga programa katulad nitong job fair upang maitaas pang lalo ang employment rate sa Bicol Region. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Nomer Corporal, Congress TV. Sa kabila ng pagiging abala ng Committee on Appropriations sa Kamara, hindi nakakalimutan ni Representative Mika Swansing ang kanyang sariling distrito. Nito lang nakaraang buwan, nag-ikot ang mambabatas sa unang distrito ng Nueva Ecija para mamigay ng medical assistance at burial assistance, kung saan umabot sa mahigit 2,000 residente ang nakatanggap ng tulong. Hinimok ni House Speaker Martin Romualdez ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na palawakin pa ang pag-abot program bilang mahalagang hakbang laban sa kahirapan. Si Kate Renya, una sa balita. Bilang bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng Administrasyong Marcos na matulungan ang mga katutubo na magkaroon ng sariling pangkabuhayan at maiwasang mamalimos sa lungsod, lalo na sa tuwing Kapaskuhan, na mahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga kagamitang pansaka sa mahigit 500 pamilyang Aita sa Barangay Maruglo sa Capas Tarlac. Ito ay sa ilalim ng pag-abot program ng DSWD, isang programang nagbibigay ng tulong sa mga naninirahan sa kalye at kapuspalad na pamilya para makabangon mula sa kahirapan. Kabilang sa mga naipamahagi sa mga Aita ang 50 kalabaw, 10 hand tractor, 9 na mini tiller, 10 water pump, rice mill at iba pa. Nanawagan naman si House Speaker Martin Romualdez sa DSWD na palawigin pa ang pag-abot program. Anya, patunay ang programa ng matinding pagtutok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsugpo sa kahirapan alinsunod sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 at sa layunin ng United Nations. Dagdag pa niya, simbolo ng pag-asa at determinasyon ang mga ipinamahaging gagamitang pansaka at sa tulong ng pamahalaan kayang makamit ang magandang kinabukasan. Pinasalamatan din ni Speaker Romualdez si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa paggamit ng community-driven approach kung saan ang mismong komunidad ng Aita ang pumili ng tulong angkop sa kanilang pangangailangan. Sa panukalang budget ng DSWD para sa taong 2026 na aabot sa 223.2 billion pesos, 807 million pesos dito ang ilalaan para sa pag-abot program. Binigyan din ng lider ng Kamara na bawat pisong ginugol para sa kapakanan ng mahihirap ay puhunan para sa kinabukasan ng bansa. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Kate Renya, Congress TV. Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa ang Alauna sa Balita. I-flex na ang inyong masaswerteng numero at tara na! Let's Play Lotto! Araw-araw, may pagkakataon kang maging milyonaryo. More Lotto games, more prizes ang naghihintay sa'yo. Humanda ng kabugin ng Mega Million Jackpot ng PCSO. Tumutok lang araw-araw
sa PCSO Lottery Draw tuwing 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. sa IBC 13. Sila po yung gumagawa ng batas. Hindi ko masyadong alam eh. Dinidinig at pinag-uusapan ang mahalagang issue sa bansa natin. Sa Congress TV, malalaman mo ang mga pangyayari sa loob ng Kongreso. Panoorin araw-araw sa IBC 13 at IBC Digital Broadcast. Tagapaglikha ng batas. Binubuwag ang katiwalian. Lingkod ng sambayanan. Kilalanin at alamin ang Senado ng Pilipinas. Kasama si Catherine Villar, tuwing linggo, alas 9:30 ng umaga, dito sa IBC 13. Pinakamay init na balita. Ihahatid ng deretsahan. Walang pasikot-sikot at laging totoo. Ako si Francis Riudique ng IBC News. Express Balita, Lunes hanggang Biyernes, dito sa IBC 13. Ilang mahalagang panukalang batas sumalang sa initial deliberation ng Committee on Cooperatives Development sa Kamara ngayong araw. Layo nitong mapaunlad ang sektor ng kooperatiba sa bansa. Live mula sa Batasang Pambansa, si Kate Renya, una sa balita. Kate? Greg, ilang mga opisyal at miyembro ng kooperatiba ang dumalo sa pagdinig ng Committee on Cooperatives Development dito sa Kamara. Sa ikalawang pagdinig ng Committee on Cooperatives Development na pinangunahan ni Representative Felimon Espares, tinalakay ang ilang mahalagang panukalang batas. Ito ang House Bills 1023 at 2417 na naglalayong tiyakin ang kaunlaran, promotion at proteksyon ng agricultural cooperatives. Layunin nitong mapalakas ang mga kooperatiba sa agrikultura para mas mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at manggagawa sa sektor. Inilatag din ang House Bills 1647, 2070, 2416 at 2575 na layong repasuhin at i-update ang Cooperative Code of the Philippines para mas maging angkop sa kasalukuyang panahon at mapalakas ang mga kooperatiba. Sa usapin ng serbisyong tubig, inihain ni Representative Lordan Suwan ang House Bill 1901 na kasaad sa panukala ang pagtatag ng Local Water Service Cooperatives Development Fund. Sa ilalim nito, masisiguro ang maayos at abot kayang supply ng tubig sa mga komunidad. Kasama rin sa deliberasyon ang inihaing panukalang batas ni Representative Espares na target makapagpatayo ng Local Cooperatives Development Fund para sa bawat LGU para masuportahan ang pag-unlad ng mga kooperatiba sa kani-kanilang nasasakupan. Greg, naghain naman ng apil ang mga kooperatibang dumalo sa pagdinig at anila ang mga rehistrido lamang ang maaaring gumamit ng ang mga rehistrido lamang sa Cooperative Development Authority o CDA ang maaaring gumamit ng pangalang cooperative o kooperatiba sa pangalan ng kanilang organisasyon. Nauuna sa balitang totoo at laging bago, Kate Renya, Congress TV. Maraming salamat, Kate Renya. Mula transportasyon hanggang emergency housing assistance, ilang mga proyekto sa pagpapaigting ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino ang inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kaarawan. Si Faith Santiago, una sa balita. Sa
Sa inisyatiba ng Administrasyong Marcos Jr. para sa mas mainam na public transportation system sa bansa, inilunsad ang Love Bus Libreng Sakay Program. Layunin nito na magbigay ng libreng transportasyon sa peak hours sa mga designated routes, gayon din pagtulong sa kabuhayan ng mga PUV drivers and operators sa pamamagitan ng performance-based contracts. Hindi lang din ang mga pasahero tulad ng mga estudyante at trabahador ang mabibigyang ginhawa, kundi pati na rin ang mga PWDs sa inklusibong government-subsidized public transportation mula sa Person with Disabilities Electric Transportation Service Project sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Malaking tulong ito kasi bukod sa meron siyang rampa, meron din kami sariling space para doon. Hindi kami mas mahihirapan kapag magko-commute. Kahit saan terminal kami maabutan at magantay ng bus is makakasakay kami na kahit kami lang walang alalay. Samantala, bumisita rin si Pangulong Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at Presidential son Joseph Simon Marcos sa Valenzuela Medical Center bilang pag-obserba sa matagumpay na implementasyon ng Zero Billing Policy sa Karuhatan, Valenzuela City. Layo ng polisiya na tanggalin na ang out-of-pocket expenses para sa mga pasyenteng nakakonfine sa wards o basic accommodation services ng DOH hospitals. Isa sa mga tumanggap ng benepisyong ito ay ang isang 75-year-old na lola na mayroong acute respiratory failure na may billing na sumatotal ng 1.8 million pesos at isang premature baby na nasa neonatal intensive care unit na mayroong billing na 610,000 pesos. Inantahan din ng mga doktor at medical staff ng VMC ang Pangulo para sa kanyang kaarawan. Bilang parte rin ng pagdiriwang, ipinamahagi sa pangunguna ni National Housing Authority General Manager Joben Tay ang financial assistance sa 1,000 pamilya mula Caloocan City. Sa handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat, Distribution of Emergency Housing Assistance Program o EHAP na ginanap sa Caloocan Sports Complex. Ang handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat ay isinasagawa rin sa buong bansa ng iba't ibang ahensya na nagkakaloob ng tulong pamedikal, agrikultural, pangkabuhayan at edukasyonal bilang parte ng selebrasyon ng kaarawan ng Pangulo. Sa bisperas naman ng kaarawan ng Pangulo, nagbigay suporta din ang punong ehekutibo sa larangan ng sports sa bansa sa kanyang pangunguna sa opening program ng 2025 Federation International de Volleyball Men's World Championship sa SM Mall of Asia Arena, kung saan nagseremonial serve pa ang Pangulo na nagsilbing official mark ng pagbukas ng 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship. Nakipagdiwang din ng bisperas ng kanyang kaarawan si President Marcos Jr. kasama ang kanyang pamilya sa salo-salo sa palasyo para sa mga empleyado ng Office of the President. Inimbitahan din ang mga residente mula sa iba't ibang kapitbahay na barangay ng Malacanang, gayon din ang mga taga-suporta at iba pa sa Kalayaan Grounds ng Malacanang Palace. Tunay ngang masaya at masigla, hindi lang para sa Pangulo kundi para sa bawat mamamayang Pilipinong natulungan at napangiti ng mga programang isinagawa sa kaarawan ng punong ehekutibo. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Congress TV. At yan ang mga balitang totoo at laging bago para sa bawat Pilipino. Ako, si Greg Gregorio. Hindi papahuli sa mga totoong pangyayari, maging sa trending at viral stories. Ako si Naj Miravalles. Hanggang bukas pong muli, mauna laging magbigay impormasyon mula sa pamahalaan hanggang sa inyong tahanan tungo sa pagbabago sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ako po si Zai Chua at ito ang Alauna sa Balita.